Okay, good morning sa ating lahat. Ayan. Shoutout lang. Ano yung ating San Lorenzo Ruiz Chapel. Dito po tayo ngayon sa SPD, sa Southern Police District. Tayo po ay nag-PFT. Yung ating yearly physical fitness exam. Sir. Pero sabi nga huwag natin sayangin yung opportunity na makapagbahagi ng balita. Yung gospel po ngayon ay pagpapaalala sa atin ng katahimikan na kailangan natin tumahimik or makinig at isagawa kung ano man yung mga napakinggan natin. Sa gospel, kapatid, na hinango kay San Mateo Kabanata 7, talata 21, 24 hanggang 27, na ang sabi ng Panginoon, hindi daw ang lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yun lamang daw kung sumusunod sa utos ng Amang nasa langit. Sumusunod sa utos ng Amang nasa langit. Doon sa isang bahagi, kapatid, ang sabi roon na dapat daw tayong makinig at isagawa kung ano man yung ating napakinggan. Dito po muna natin pagbulayan natin, makinig. Madalas tayo, kapatid, nakakalimutan na natin makinig. Kasi palagi na lamang tayong nagsasalita. Palagi na lang tayong kumukuda. Palagi na lang tayong ang napapansin at palagi na lang tayo ang napapakinggan. Kaya this time, kapatid, pagbulayan mo sa tahanan bilang isang nanay, sa tahanan bilang isang tatay, napapakinggan ko ba yung mga taong nakapaligid sa akin? O baka naman sila na lamang ang aking napapakinggan. O baka naman yung hindi ko na sila napapakinggan. At take note, kapatid, maraming mga kabataan ngayon, hindi lang kabataan, mga ibang tao na napapatiwakal, nawawalan ng pag-asa, na pinipiling kunin ang kanilang buhay sa pinagdaanan nila. Hindi dahil sa hindi nila kaya, kung hindi, wala na silang mapagsabihan, wala na silang makwentuhan ng problema. Kaya ang araw na to, nagre-remind ng ating Panginoon, may pagkakataon tayong makinig. Makinig sa ibang tao, mapakinggan yung mga tao nasa paligid natin, mapakinggan kung ano man yung tinig ng ating lipunan. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, mapakinggan natin ang tinig ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin mapapakinggan ang tinig ng Diyos kung lagi tayong magsasalita. At sa panahon ng katahimikan, sa panahon ng silence, doon natin mai-experience ang salita, ang message at ang biyaya ng Panginoon. Unang point o unang paalala ng Diyos, nakikinig. Nakikinig pa ba tayo sa salita ng Diyos? Nakikinig pa ba tayo sa instruction ng Panginoon? Then the second reminder ng gospel ngayon is about pagsasagawa ng napakinggan. Faith without work is dead. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya hinahamon tayo kung ano man yung napakinggan natin. Kung ano man ang instruction ng ating Panginoon, wala tayong magagawa. That is a instruction. Pag sinabi ng Panginoon, kailangan natin magpatawad, no choice tayo. Kailangan natin magpatawad. Pag sinabi ng Panginoon, kailangan natin tumulong, kailangan natin bisitahin yung mga nasa bilangguan, no choice tayo, kailangan natin bisitahin. Pag kailangan natin pakainin yung mga nagugutom, damitan yung mga nakaubad, galawin yung mga nasa ospital, wala tayong magagawa. That is a instruction. Kaya sabi ng Panginoon, yun lamang nagsasagawa ang siya lamang makakapasok sa kaharian ng langit. Tanda natin, kapatid, hindi pwedeng pananampalataya lang palagi. Kailangan talagang may action, may gawa. Sabi nga sa Santiago, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya. Ipapakita ako naman sa iyo ang aking gawa na bunga ng aking pananampalataya. Kaya, two things po ang pag-pray natin. Lord, teach me to listen. To listen to my family, to my children, to my community. Tulungan mo akong tumahimik, maging silent. At tandaan natin, kapatid, pag binaliktad-baliktad natin ang silent, ang kabaliktaran nito is listen. Diba? Turuan tayo ng Panginoon na manahimik, sapagkat sa katahimikan, magsasalita ang ibang tao. Sa katahimikan, magsasalita ang Diyos sa atin. At take note, reminder, kailan mo huling napakinggan ang anak mo? Kailan mo huling napakinggan ang asawa mo?
Kailan mo huling napakinggan ang magulang mo? At kailan mo huling napakinggan si Kristo sa buhay? Hilingin natin, bigyan tayo ng silent comment na kapiling ng Diyos. Then the second, hilingin natin na bigyan tayo ng lakas, ng tapang, ng katyagaan para i-perform anuman ang instruction ng Panginoon sa atin. Bigyan tayo ng tapang, ng lakas, ng biyaya at grasya ng Diyos upang nang sa ganon, anuman yung instruction niya ay ating ma-perform, ating masagawa upang pagdating ng panahon, kung tayo tatawagin, kung tayo magsusulit, sasabihin ng Panginoon, "Come, my faithful servant, enter into my kingdom." Let us pray. Thank you, Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this wonderful day. Thank you sa paalala ng gospel na kailangan naming makinig at magsagawa ng aming napakinggan. Lord, turuan mo kaming manahimik. Turuan mo kaming makinig. Makinig sa aming anak, sa aming asawa, sa aming community, sa mga tao na kapaligid sa amin. At Lord, lalong-lalo na po, turuan mo kaming makinig sa tinig mo, sa boses mo, sa instruction mo, sa salitang nagbibigay buhay. Salamat, Panginoon. Lord, bigyan mo rin kami ng kalakasan, ng katatagan para naman i-perform yung instruction mo. Yes, mahirap sunod sa'yo, pero with your God, with your grace, makakayanan ko ang lahat. I can do all things through Christ who strengthened me. Ikaw na pong bahala sa lahat. We ask this in the mighty name of Jesus who lives and reigns namin forever. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, shoutout lang sa mga nag-birthday ng December. Yan. Mga nag-50 po. Yan. Ng December. Kaya mga nag-celebrate ng December. Kaya po kami nandito. Tayo po'y tapos na ng ating kaarawan nung address. At shoutout lang natin sa mga mag-celebrate pa lang. Yan. Dito tayo sa grandstand. At nagpe-perform pa yung last grupo. Muli-muli po, mula dito sa Southern Police District, Brother Aldimones po, nagpapaalala ng sabi, hold the line, hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.